Sa ating weekend salo-salo, samahan ang paborito niyong Kapuso Star sa kanilang kakaibang food trip. Excited na ako kasi favorite ko talaga to. Ito talagang nagpa-oo sa akin. This is the first paella na natikman ko na ganito yung lasa at ganito ka-rich. Kinakain ko to nung bata ako. Tapang ko siya. Na-excite ako dito. Childhood ko to. Bibisita naman ako sa isang restaurant na naghahain ng European dishes. Mix of Italian, Spanish, may Greek din tayo. Tableside Alfredo. Interesting, ha? Saksihan si comedian and influencer Poca na maghasik ng kalokohan. Ito yung tagline namin. Hindi ako... Plastic. Medyo Pinapatamaan mo ko At kaalaman sa Lahardin. Makaka-food trip naman natin ang newest Kapuso Afternoon Prime action hero, Anton Dinson. At gagamitin niya ang kanyang kamao para gumawa ng dim sum. Si Anton, sabi ko, kahit anong shape pwede. Abay, ni literal. Oh, yan, oh. Diba? Ma-impress naman kaya niya ang tatay niyang si Roy? Food Explorers, minsan kailangan din nating tumigil para huminga. Sa tahimik na yakap ng kalikasan, nandito ang Lahardin Home of the Divine Mercy. A place for reflection, healing, and renewal. At syempre, one way to recharge ay kumain ng masarap. So, yung 20 years ago po is when you first purchased yung land. Talagang barren to eh. Wala pa nakatanim, puro talahin. Even the mango trees? Oo. Oh, nice. Ano pong lahi nito, sir? Carabao. Sarap ang kain natin mamaya at maraming sili ah. Samantala, sa kabilang dako ng Lahardin, Hello mga food explorers! Poca here at nandito tayo ngayon sa La Jardin Retreat House. At dahil dyan, tuturuan tayo ni Sir Marlon na mamingwit ng isa. Sir Marlon, mangyari lamang na ikaw ay pumasok. Yes! So mamimingwit po tayo ng mga isda dahil social tayo. Tuturuan tayo ni Sir Marlon. So Sir Marlon, ano po itong ating bait or pain? Minasa po. Minasang isda. Ano? Minasang isda. No, minasang tinapay. Tinapay. Tama po ba? Dahil social tayo, ito ay croissant. Hindi po ito croissant. So, ayan po. So, ibabalibag. Pwede po bang pahawak? So, ano pong gagawin? Ihagis nyo lang po, ganun. Ay, wag kayong loloko-loko. Ayan, so hintayin na. Ayan na. Kuya Marlon, tulungan mo ako! Dito ni Ate Isda! Kasi parang sira eh. Ayan. Oh my God, guys, may nahuli tayong fish. Yes. Parang namatay ate. Ayan, so may nahuli na tayong tilapia. So paki-fish fillet na lang po, Kuya Marlon. Try mo na yan. Pero ito guys, you have to remember na hindi na siya kasama ng pwedeng gawin ng mga guests. So, ang mga ano lang to, yung mga VIP na katulad ko. Literal na farm to table ang atake natin ngayong araw. Tell us something more about your products. Sure. Okay. So, Eco na started way back in 2018. Bago Before na pandemic. Sabi ko, walang nag-o-offer ng mga eco-friendly packaging sa Pilipinas. So, nakakalungkot. Kaya sabi ko, kailangan natin magtayo ng one-stop shop para makatulong sa mga MSMEs, yung mga gusto mag-start ng business kahit Yes. sa bahay. So, kumuha kami ng mga fully compostable. So what do you mean by fully When I say compostable? fully compostable, pwede mo siyang mabalik sa lupa. Okay. So, wala siyang plastic. So ito, So kami, 100%. namin na 100% compostable. So we have sugarcane bagas. Ito yon, gawa siya sa tubo. Meron din tayo mga mukha siyang plastic, no? Like this one. But it's made Marami akong kilala ng plastic. sorry.
Meron tayong pinagdadaanan. Very important to note, no? Ito yung mga importanteng gusto ko matuto ng market. Check nyo kung ano yung symbol sa ilalim. So, Yes. nakasulat dito, meron siyang number 7, PLA. So, ibig sabihin nun, if it's PLA, polylactic acid, it's 100% compostable. Yan kasi yung nagiging I love it. confusing. Hindi natin alam yung material composition ng products. Yung iba kasi ang tinitingnan lang biodegradable, that's it. Oo, Pero hindi pala biodegradable yun. lang. Dapat hanapin natin compostable. So this straw, it's made from coffee grounds. Ooh. So ano siya, upcycled. So, matagal Hindi siya siyang nalulusaw. And then this Hindi one siya naman is made from sugarcane. So same material na to, ang tawag natin dyan, agricultural waste. Parang imbis na itapon mo siya, meron pa siyang another use. So ito yung collaboration namin with Piñapel. So kung makikita nyo yung specs, gawa siya sa pinya. So sa baba ang nakalagay ay made from discarded pineapple leaves in the Philippines. Yes. Ito yung tagline namin. Hindi ako. Plastic. And then, Parang may hugot naman tong may-ari. Hindi, Parang joke lang. pinapatamaan mo ko ba? these are made from recycled ocean-bound plastics. Ano yun? What do you mean? Mga nakuhang plastic sa ocean. nakuhang plastic bago mapunta sa ocean. Ocean-bound recycled, ocean-bound Okay. plastic. Gets ko na, girl. Yes na. Tinitingnan ko siya. Gets Wait ko na, lang. girl. Parang bobo yung tingin mo sa akin eh. Let's say I am the consumer. Paano ko malalaman kung talagang compostable yung mga products? Napaka-beautiful question. Diba? Ako na to Yes. eh. So, syempre kami, nagpo-provide kami ng certifications. But aside from that, tingin ka sa likod mo. What is that? Tinetest din namin sa aming composting area. So, lahat ng mga okay. products namin, nilalagay namin dyan along with the food waste ng farm para ma-ensure natin na talagang nalulusaw ba siya, pwede ba siya mabalik sa lupa. At Compostable yung mga kapartner products. natin dyan, si Philippine Alliance for Sustainable Solutions Foundation, Inc. This is our gift for you. Stop! Ito yung pinukpo ko kanina. Oo nga, tinatago mo na nga brand kanina new. eh. Ay, Wala thank you. Thank brand you new so yan. much. Hindi ko pa I love nainuman. it. Thank you, more power. Hindi ako plastic. Ako kasi Totoo ba? plastic eh. Yun nga eh. Joke. Kanina ba tayo? Hindi na. Since Pahiyas Festival ngayon at wala kami dyan para makisaya sa inyo, naisip ko lang na gumawa din ng isang classic na signature dish ng Quezon, which is ang ating chicken delino. So basically, chicken delino is poached chicken na may stuffing ng malagkit sa loob. And of course, we have other elements like yung ating lukban longganisa. Kadalasan chorizo yung gamit. Meron din tayo ditong gizzard or batikulon. And yung ating atay at puso ng manok. What we'll do is pababanguhin natin at pasasarapin natin yung pinaka-stuffing natin. Yung ating gizzard. Yung ating puso. Then yung ating aromatics. Onions, garlic, and ginger. Yung ating malagkit. And then, we're going to add yung ating liver. Yan. Raw talaga natin siya ilalagay. Season lang din natin ng salt and pepper. So here's our chicken. Here's our stuffing. Bago natin ilagay yung ating malagkit, mas gusto ko lang nang i-layer siya ng ating lukban longganisa sa loob. And then, yung ating malagkit. So ito na siya, na-stuff na natin. What you can do is, you can secure this by closing up the gap. Pero what we'll do is, yan. To-close na lang natin yung legs. Saka natin isi-secure ng ating butcher's twine. You can use definitely toothpick or tahian siya ng kahit sinulid. Siguro, worst case scenario na wala kang makuhang butcher's twine. Let's pour in some chicken stock. So we have our lemongrass. More garlic, of course. Lagyan na rin natin ng konting sausages. And of course, you just have to make sure na fully submerged
yung ating chicken during the cooking process. We will slow cook this for about 2 hours to 3 hours, and by that time, dapat fully cooked na. So ito na, luto na yung ating chicken. Medyo na pa lamig na rin natin ng kaunti yan. So pwede na natin yang i-plate. Just like that, dinner is served. Ang delino? Siyempre, mas nakakagana pag may kasalo ka sa handaan. Sino pa ba ang mas deserving sa ating chicken delino treat kundi ang tatlong magigiting na babae who are serving purpose through their respective initiatives. Ito kasi dahil Pahiyas Festival, so we just thought of doing a dish na talagang sineselebrate sa Quezon Province lang. So, can you tell us all about Divine Mercy na? Before, hindi naman ito retreat house. Balak ko noon gawing orphanage ng matatanda. Kasi mother ko, lagi ko naalala. Hindi ako lumaki sa mother ko, sa lola ko lang. And then, talagang hilig kong mag-visit sa mga matatanda, ganyan. Eh, naisip ko yun ang gawin ko dito. Pero hindi ko alam na may ibang mission pala si God dito para sa akin. So, Nikki, you have here a very strong, siguro advocacy with your Eco-Nest. Can you tell us all about Eco-Nest? The main vision of the company is we want You have a perfect model. a circular system, Yeah. closing the loop. The more people who are aware about segregation, composting. How does that make you feel being surrounded by mga force of nature na mga women that strive to make a difference? So proud. Yeah. Fulfilled ako dito sa sa ginagawa ko dahil nakapag-serve kami sa maraming tao, sa mga kabataan at sa mga pare. Bago sila sumabak sa kanilang pinakabagong Kapuso action series na Kamao, sasamahan muna ako ng mag-amang Roy at Anton Dinson para sa isang weekend food trip kung saan ipagluluto ko sila. Pero bago yan, parang meron yatang gustong humabot sa pikas ng batikang 90s action star. Lucas Abelardo? Anton! Ay! Teka! Baga! Si Chef yan eh! Chef JR ko ba yan? Sir Roy, welcome to Farm to Table, sir. Anton, suki na namin dito yan. Oo nga po eh. Ang hirap ng may leather jacket mo. Okay. Sige. Although nasa Tagaytay tayo. Kasi magkukuk ka ngayon ha? Opo. May dala kami para sa'yo. Yan nga sir yung Papunta dito sa Tagaytay, nabili namin yan. At alam kong kakailanganin mo yan sa lulutuin mo. Baka sakali. No? Tingnan mo. Ay, eto nga sakto ah. Mula sa kanilang baong ingredients, gagawan ko sila ng mga masasarap na putahe. Treat ko na rin ito kay Anton as we celebrate his first lead role sa Kapuso Afternoon Prime. Kaya naman Anton, Sir Roy, relax lang kayo dyan. Your dish is my command. Yung laman loob po natin dito, nakita ko meron tayo ditong cow intestine. Meron din tayo ditong ox tripe. May puso pa tayo dito ng baka. Okay. Meron din tayong atay. Since nasa Batangas po tayo, parang swak to sa parang gotong Batangas na nalutuin. Pakukuluan natin ito. May pressure cooker po tayo dito. Lagay lang natin itong mga innards natin. And then yung ating mga luya, bawang, syempre, sibuyas, tsaka syempre asin. Laurel, lagyan na rin natin, pamintang buo. So pakukuluin lang po natin to habang prepare ko naman yung iba ninyong ingredients na dala para sa akin. Alright? Hey! Okay. Nakita ko po may dala kayong harina. Yes! Naisip ko lang po, gawa tayo ng noodles. Isang mabilis na noodle dish. Noodles from scratch. Medyo on the Chinese side. O yan. Okay, sisimplihan ko lang to, Sir Sige. Roy, Brother Anton. So yung harina natin, I'll just put some salt. So ina-eyeball ko na lang po itong recipe natin. The salt is basically just for elasticity. Siya yung magbibigay nung parang pinaka body.
While resting our dough, niyaya ko si Anton na tulungan akong gumawa ng dim sum. So, whatever you feel like doing, whatever shape, ako, si Anton, sabi ko, kahit anong shape pwede. Abay, ni literal. Meron tayo ditong ganito. Ito, legit. Pero ito... oh, yan, oh. Diba? Parang seashell. Sige, Anton, ikaw na maglagay niyan. Nang makita ko ang dim sum ni Anton, napagtanto ko na magaling siya. Magaling siyang aktor. Pinagpapatong ko lang siya para makat ko lang ng maganda yung size. So ito yung ating ox stripe, tuwalya. Oh, right. Ito naman yung puso. Then, vinegar. Papansin po ninyo, last part ko rin siya nilagay kasi no? for me kasi ang atay para yung steak eh. So, madaling maluto. I mean, madaling maluto. Magaling maluto, malambot eh. Yeah. Mangyayari kasi dyan kapag na-overcook mo, para siyang lasang bakal. Ngayon lang po kayo makakakita ng gantong siomai. Ito na! Nak, pasensya ka na ha. Sasama na ako kay Chef sa bahay niya. Drop mo niya ito. Ito naman po. Nako! Iba yung luto. So, yan yung atay. Homemade noodles. Ibang lasa. First time in taste. Sana naman po, syempre, bilang sa isang fan na kagaya ko, sana naman po yung idol ko nag-enjoy naman po sa isinurve ko sa inyo ngayon. Harap! Food Explorers, sasagutin na naman natin ang inyong mga katanungan dito sa Fresh Farm Facts. Mula kay Food Explorer na Madal Almero, ano daw ba yung masarap gataan na gulay bukod sa gabi? Ma'am Madal, lahat ng pwede mong maisip. Pwede kang maggata ng ampalaya, talong, personal favorite ko syempre, kalabasa. So sky's the limit. Ito hindi ako namimiloso po Try mong maggata ng buko. Tapos lagyan mo ng alamang or bagoong, solid na yon. Mula sa ating super fan na si Ma'am Katrina Pilahio, tanong niya, ano pa daw ba yung ibang egg dishes na pwede niyang gawin? Simple of course, bukod sa prito at nilaga. Here's a wonderful thing sa itlog. Kahit ano. Meron actually tayong specific episode kung saan tinuro natin sa inyo yung different techniques with egg. Egg is a very versatile ingredient na pwedeng makibagay sa kahit anong trip mo, tsaka kayang-kaya mong lutuin. Madalas ang pagkaing binabalik-balikan ay yung simple pero naghahatid sa atin ng alaala. At yan mismo ang na-experience ni Migs Almendras sa Baliktanaw Cafe. Ito, kinakain ko to nung bata ako. Tapang ko siya. Na-excite ako dito. Childhood ko to. So, tikman natin tong kanilang tapang usa. Yung aftertaste ng tapang usa, meron siyang sipa ng smokiness sa bandang dulo ng pagkagat mo. Another dish that deserves a round 2 is something that celebrates our heritage and culinary influences. Tulad ng paella na natikman ni Martin Javier sa Mi Cocina. Wow. Chef, ang sarap. Along with the seafood, this is the first paella na natikman ko na ganito yung lasa at ganito ka-rich. May mga pagkakataon din na paulit-ulit tayong natatakam sa mga putahing kakaiba. Hindi nagsisinungaling si House of Lies star, Chris Bernal, nang sinabi niyang ito ang paborito niyang dish sa kanyang restaurant na Kaurik Taproom. Pag-usapan natin laing pasta. Excited na ako kasi favorite ko talaga to. Ito talagang nagpa-oo sa akin para gawin tong kauri. Laing,
Sinasama natin siya sa rice. Nilagyan namin ng twist. Sinama namin sa pasta, parang may pagka-Italian siya, pero andun pa rin yung Filipino, dating niya ng pagka-Pinoy. At saka alam mo, pag tinikman mo siya, hindi mo maiisip na bagay pala ang laing sa pasta, no? This week, we have discovered a new hidden gem in the restaurant scene. A dining place which you will surely revisit. Time and time again. Wow! Sir, may specialty, tableside Alfredo po. Tableside Alfredo. Interesting, ha? First, we have our butter. Okay. Second, the truffle paste. Truffle paste. Generous kayo sa truffle paste, ha? Super, no? Kaya siya masarap, chef. Yeah, I know. It's my favorite. Please tell me you They're don't have... generous in everything. Umpisa pa lang, may paandar na. Nonetheless, I normally get this kind of experience when I'm doing fine dining. So for a casual dining restaurant, give this kind of experience, congratulations. Thank you, Then we chef. have our bacon po. We like to elevate it, you know. Lahat tayo pwedeng kumain ng masarap. O kasi yung normally yung yung ganito po kasi is exactly Diba? social. Oo. Next, the shiitake and king oyster po. Then the cheese, grana padano. Last one is the truffle egg. Okay. Tableside Alfredo po. So we have Alfredo. We have Bourguignon, Mediterranean. Mediterranean. Okay. So it's a mix of Italian, Spanish, French. May Greek din tayo. Opo. So how do you guys want me or where do you want me to start? Well, probably the appetizer. Appetizer, of course. So this is one of the gems. No? Alright. As in, di naman tayo, ano to? It's always a surprise, no? Okay. So when they find out what it is, nagugulat talaga sila. Alright. Food explorers. Ano sa tingin nyo to? I'll let my mouth guess what it is. Yung flavor combination nung sa inyo is perfectly balanced. Thank you, chef. Tamang-tama for wetting your palate. Yeah. Hindi natin sasabihin ma'am kung anong name na to Okay. Sige. Ika-caption na lang namin, mga food explorers, ito po ang pangalan niya. Yun. Remoulata crusted mackerel with fumet risotto. So it's a fish risotto. Kakaiba din, chef. So, And it's the favorite of the people who like yung mga lighter dishes. I don't think I've been lost for words in terms of trying to describe it, but it gives you that homey, that nostalgic feel. Even though this is a foreigner approach, chicken is also great. nice. Chef, you should Paprika. try the sauce Yeah. din, chef. Paprika sauce. What emotions ba yung you guys are trying to evoke whenever you have diners Pag may here? diners. Mhm. Gustong-gusto ko yung ganyan, no? Yung lalaki yung mata. Okay. Gustong-gusto ko yun pag nakakita ko ng ganyan. Talagang, ibig sabihin parang, wow, this is good, diba? Yeah. So, and we also want them to feel parang they're at home with the warmth of the, you know, the ambiance. Yan ang gusto-gusto ko, Yeah. chef. That's the emotion that I Yeah. like. At the same time, they feel na, uy, I'm treating myself because the place is nice, di ba? I'm treating my whatever, family or Yes. friends. I love the combination of vegetables. For me, yung mushroom natin, perfectly cooked siya. Kaya-cleanse ko lang muna yung palate ko. So it's orange cucumber. Orange cucumber. Sarap na siya. Because we have a mixologist. And Yeah, this is something that I can never come up with. For me, the balance of sweetness, saktong-sakto siya. At syempre, hindi pwedeng hindi ko matikman ang tableside Alfredo. I mean, I've had Alfredo more times than I can remember. But with that presentation, it makes this dish, or at least this experience, stand out from all my other Alfredo experiences in the past. For me, this is the best way to end a feast again. I like the different temperatures. Perfect. Semi-Fredo. Ladies, thank you so much for this wonderful experience. Hi, Chef! Oh, hi! Ayan, so ayan, medyo Wow. pag pasyal-pasyal na ako dito sa ating farm.
nakakuha na ako ng isda na ating lulutuin para sa mga bata. Wala palang bata. Anyway, nakuha rin nga pala ako ng pechay. Sobrang fresh ito, chef. So, Ikaw mismo namitas yan, ha? roll VTR. Sobrang ako, pasabot. I love it. And parang perfect siya for lahat. So, I think, let's do it, chef. Okay. Pechay at saka Tilapia. Tapos request mo agad, meron akong mga sibuyas kamatis dito. I love it. I think I know what we're going to do. Merong Tagalog actually na dish na tinatawag na sinanglay. Sinanglay? Sinanglay is stuffed tilapia. Ooh. So sa stuff natin ito. Anong style ng panguhuli pala ang ginawa mo? Kinamay ko po. Actually, nung mom ko, gumagawa rin ng ganito, pero hindi na pinapalamanan. Hindi na ini-stuff yung ano. So, dahil ako na yung naggayat, at ikaw na yung nanghuli ng yung ating isda. So, wala na magluluto? Wala na, hindi. Ako na lang yung maghuhugas. Okay. Ako magluluto, pero ikaw na lang yung magsastuff. Oo, okay, sure. Okay, Let's do it. Alright. So, season lang natin yung... season. Para may laso na siya. Sa bagay. Parang ang sarap na nga niyang sausawan. Actually, di ba? Parang ito pa lang... Okay na. Oo, tapos bagoong. Medyo magpaka-generous tayo dahil generous Sobrang dami yung hiliwa. Yes. Okay. Saan galing yung sinanglay? From what I know, it's mostly a Quezon dish. Naghugas po ako ng kamay habang sabihin sa launa. Pinabahan ako doon sa pag-stock ko ng tilapia, maawayo. You have one job! You had one job. No, it's okay, it's okay. At saka, kung naman yan, yung purpose lang naman ng pag-stuff natin is essentially just to infuse flavor. From the inside. Yes. Salt. Salt and pepper. Yes. I love pepper. Pag ako nagluluto, parang napakayaman sa pepper. Yeah? Okay, may sugar. Just to balance. Let's put in. You help me wrap it around. Just like that. Since hindi naman siya nararap around, literally. Parang lang talaga. Oo, patong lang natin. So kahit ilan. As much as you want. Ay, kamusta tolerance mo sa chilies? Ay, super love ko ng spicy. Alright. So yung ating sinanglay, nakalagay na yung ating everything actually. Season na natin yan, we'll just have to adjust it later kung pasok na ba sa panlasa natin. And then tatakpan natin yon, let it simmer for more or less 10 to 15 minutes. And then after that, we Let's can dig eat. in. Yes. Excited ako sa... Alam mo, favorite ko talaga yung tilapia. It's my favorite fish. Actually, yeah. Kapag piniprito, inihaw, lahat. I mean, it's so versatile na fish. Ang sarap. Lasang bahay. Alam mo yung lutong bahay. Yes. That's what we're I love looking it. for. I love it. Thank you so much, Chef. Gagawin ko to. Madali lang siyang gawin. Parang tambog-tambugan lang. Ang lalim ng Tagalog na yun. Oo, tambog-tambog lang. Which is something na I don't think yung generation Everyone knows. would. Yeah. Nakakatuwa. Kasi sa Bulacan, I'm really from Bulacan. So, yung salita namin, matagalog talaga.